Hello mga kapatid. Hello sa inyo, no? Sa mga may idea kung sino sa nagdaang May 2022 elections, ako ay pro Duterte and ang pinagtanggol ko noon ay yung Uniteam led by the present administration, present president. No? Pero ako ay originally maka Duterte. So maraming galit sa akin siguro ngayon, pero hindi naman ako nagko-content masyado ng politics. Nais ko lang mag-react dito. Tama kasi yung sinabi ni Mayor Baste, no? Sabi niya, yung issue sa West Philippine Sea, propaganda lang yan, particularly ng Amerika. This is partly true. Kasi gustong magkaroon ng stronghold ng Amerika rito sa lugar na ito para pwede nilang stop o harangan yung trade route ng China. Trade route kasi ng China yan. Hindi ko alam kung accurate ba yung 70% o 80% na ekonomiya ng China depends on yung trade route nila dyan sa West Philippine Sea. So, huwag nyo na akong hanapan ng legal basis o ng kung anumang basis. Isipin nyo na lang, kwentong kutsero lang to. Ngayon, kung those na nakakaintindi, you know, kung ano yung veracity ng katotohanan. Now, at the same time, tama yung napanood ko sa TikTok dito. Si Ma'am, nalimutan ko yung pangalan niya. Ganda rin sinabi niya. Nung tayo ay nanalo sa doon sa ating, ano tawag dito? Yung claim natin dyan sa West Philippine Sea. Time ni Pinoy yun eh. Nung nanalo tayo dyan, hindi, it was not properly set up. Una-una, under the UNCLOS kasi, UNCLOS, kailangan i-submit mo muna yung sarili mo uh, doon sa arbitration. UNCLOS muna yung pinag-uusapan natin. So sa UNCLOS, uh, hindi tayo hindi tayo nag-submit dyan. Ang China hindi rin nag-submit sa UNCLOS. O gano'n na lang kasimple. So hindi natin magagamit yung provision sa UNCLOS. Okay? Hindi natin magagamit yon. So ang ginamit natin yung sa UN Chorba. Nalimutan ko yung tawag. Pero doon ay voluntary na arbitration. Okay, so magkaiba yung UNCLOS, magkaiba yung ginamit natin para i-assert yung right natin over the West Philippine Sea. So gano'n na lang, iba yung sa UNCLOS, may mga provision na hindi tayo nagamit doon kasi hindi natin inadapt 'yon. Ganon din ang China. So napunta tayo sa voluntary. So, sa voluntary arbitration na ginawa natin, tayo rin, gobyerno rin ng Pilipinas, siya nagbayad sa mga arbiters. Nakuha po. Oh, that's why nanalo tayo doon. Nag-arbitrate tayo ng mga binayaran nating arbiters, tapos nanalo tayo. Mas malinaw na malinaw din ang aking pagpapaliwanag ni Madam. Hanapin nyo rito, nalimutan ko yung name niya. Pero, ganun yung nangyari doon. That is why, yung isang resulta ng voluntary arbitration na hindi rin naman nag-volunteer ang China, tayo lang ang nag-volunteer doon. Paano natin isi-set up yun? Paano mo i-impose yun? So, sa mga magsasabing fake news, ito ay nasa sa inyo na yun. Politika, dirty yan eh. Kayang-kaya naman ako ipa-take down lagi ng mga hindi naniniwala sa akin. Okay lang yun. Chikahan lang to, walang basis. Ganun nyo na lang isipin na. Para hindi kayo matreten. And then, yun ang isang point. Okay? So, para idugtong ko sa point na yon, sa sinabi kong yan, pinamumukha, kasi sometimes, pinamumukha na hindi ginalang ng Duterte administration yung pagkapanalo natin. In reality, hindi niya magagamit, mai-assert sa anumang tribunal yung pagkapanalo natin kasi voluntary arbitration yon na hindi natin napilit ang China na mag-volunteer na makipag-arbitrate. Okay? So, hindi siya binding. Hindi mo siya pwedeng gamitin. Okay, so, ganun, no? So, i-research na lang yung sa UNCLOS na hindi natin inadapt
paulit-ulit kong sinasabi, na hindi rin inadapt ng China, which is something like parang multilateral ba? O basta kailangan may third party eh. Yung dalawang claimants, just may third party. Anyway, to that point, ito kasing West Philippine Sea, handang makipagdigma ang China dyan because it is their trade route. So, tapos hindi pa natin na-set up properly yung ating claim. Yung sinasabing nanalo tayo, hindi naman natin na-set up properly. So, ang ginawa ni Pangulong Duterte, isinantabi niya na muna yun. Hindi naman natin may set up properly legally. Di ba? So, ang ginawa niya, tabi na muna natin yan. Makipag-bilateral talks na lang tayo sa China. Usapang lalaki, usapan lang ng dalawang parties, walang mangingialam. Tayong dalawa lang. At nagtagumpay siya doon sa panatiliing status quo yan. No? Pwede mangisda ulit sa exclusive economic zone natin yung mga mangingisda. Naging mas mapayapa. Now, etong mga anti-Duterte, they can always argue na may kaguluhan din noon. Doon tayo, lagi naman may gulo pero hindi kasing lala ngayon at nung panahon ni Pinoy. Anong nangyayari? Diplomatic protest. Pa-file naman tayo lagi ng diplomatic protest. So, ang ginalang talaga ng China si Pangulong Duterte. Kasi hindi ipinilit ni Duterte yung pagkapanalo natin na hindi naman nga natin may set up properly. And it has no legal and binding effect against China. Okay. Ngayon, yung Amerika, gigil na gigil dyan. Gusto niya tayong gamitin na parang Ukraine. Kasi yung Ukraine, gustong gamitin niya ng Amerika para makapag-set up ng mga warheads yung Amerika sa Ukraine para meron silang panakot sa Russia. Ganun yung gusto nilang gamitin, ganun ang gusto nilang gawin naman sa Pilipinas na nakatutok tayo doon para may panakot sa malaking banta sa pagbagsak ng ekonomiya ng China kasi pwedeng harangan, pasabugin yung mga daraan doon sa trade route na yon. Okay? Ganun tayo gustong kasangkapanin ng Amerika. Ngayon po, itong susunod ko sasabihin, ipagpalagay nyo na lang siya na etos lang, parody, no basis. I was working at a certain during that time, February 2016, before na ma-elect si Duterte kasi after May elections umupo si Duterte. Bago pa si Duterte, talagang may problema na tayo, talagang panahon ni Pinoy. And ang masasabi ko lang noon, ang pagkakaalam ko, during those times, continuous ang attack, online attacks sa atin. Sa datos ng ating kasundaluhan, ewan ko kung i-confirm nila to, isipin nyo nga, chismis lang to or gawa-gawa lang, walang basis. Pero sa pagkakaalam ko during that time, ikalawa tayo na inaatake ng China online. Hanggang sa na-hack nila or napasok nila yung ating database ng national defense natin, nakita nila yung ating capability na hindi kaya ng Pilipinas na lumaban sa China. Doon na nila lalong tinuloy-tuloy yung kanilang, naging mas aggressive pa sila. Although aggressive na sila during Pinoy's time, dahil walang ginawa si Pinoy despite na nagre-report yung kasundaluhan sa kanya, bago mo po si Duterte, naging mas aggressive na sila. So, sa madaling salita, maraming problema sa West Philippine Sea. Yung tuluyan ng napossess, kunwari ng China, yung mga disputed na area, yung mga ganyan-ganyan, minana na yan ni Duterte at nakita niya yung resulta ng arbitration. Oops, hindi natin magagamit to. Nakita niya yung kapabayaan. Oops, no choice na tayo. Kailangan na lang nating makipag-usap sa China para maging peaceful. Ngayon, if you do something to provoke China at gusto mo ng mga pledges sa bahala ka na kasi ikaw yung pinuno, ikaw yung pangulo. But I think it's not the best decision na gawin. Kasi magkakaroon sila ng kung ano-anong pledge sa atin, pero pag nagkagulo, believe it or not, Ukraine ang labas natin. Padadalan lang nila tayo siguro ng paunti-unting baril, ganun. Anyway, God bless you.